Hi guys! Syempre, hindi tayo magpapakabog ngayong Santa Cruzan. Naalala nyo ba nung last year na kami ng pamilya namin ang kasali sa sagala, ngayon naman ang napakaganda kong tita. At ngayon pa lang ay kinikilig na ako sa mga reaksyon ng tao nung makita ang aking tita. Ang ganda daw ng gown, ang ganda ng arko, tapos may mga kawal pa sa paligid. Saan na rin tayong saya at sino ang gumawa? At hindi naman po sa pagmamayabang, ako po ulit ang bumuo ng lahat ng konseptong ito. At eto, balikan muna natin lahat ng mga pangyayari at magsimula muna tayo sa gown. Bale, bumili po muna ako ng gown na siyang lalagyan ko ng mga disenyo. At para naman po sa palagay niya sa likod no nagmistulang araw, ganito ko po siya ginawa. Gamit ang kawad ay naghulma muna ako ng bilog at saka ko nilagyan ng pangsakbat. Tapos ikinapit ko sa rubber matics at dito na ako gumupit ng magiging hugis nito. Medyo maproseso nga lamang at habang busy ako dito ay may nagpapakit sa camera. At bago ko nga po nabuo ang lahat-lahat ng mga isinuot ng aking tita ay umabot po ito ng halos isang buwan. At pagkatapos ng bilog na yon, ang ginawa ko naman ay yung kanyang para sa balikat. At hindi ko na nga po nabidyuhan ng ilang kong paggagawa at eto sinubukan ko munang isukat sa aking tita para malaman ko kung sakto ba, maluag ba. At dito pa lamang ay kitang-kita ko na agad na excited siya. At para din po sa kabatiran ng lahat, may isang rason po kung bakit ko po ito ginagawa. Kagaya rin po ng kwento ng kagaya sa aking inay, never pa rin daw nila itong na-experience. At ang kwento pa nila sa akin, makapagsuot lamang daw sila dati ng saya, ay kung kani-kanino pa daw sila nangihiram. Kaya naman last year, sinabihan ko na agad siya na paghahandaan natin to. Yung mga bagay na hindi nyo naranasan noon, ay gagawin at tutuparin natin ng mas bongga ngayon. At habang isinusukat nga namin sa kanya itong kanyang saya, ay hindi niya mapigilang mapaiyak. Hindi niya kasi akalain na maranasan niya ang ganitong bagay. Basta ang sabi ko lamang sa kanya, magtiwala ka, akong bahala sa'yo. Talaga namang kitang-kita na agad ang excitement sa mukha. At dahil okay na ang corona at gown, simulan ko namang lagyan ng disenyo yung kanyang backdress. Matapos ko lagyan ng mga details, eto't pinunturahan ko na. Nakalimutan ko lang magmask. Pero eto po muna ang itsura niya. At sunod naman dito ay tinahi ko na ang kanyang gloves. At pagkatapos nito ay sinimulan ko namang pintahan itong mga ginawa kong pandesign sa kanyang bangkulong. At sa mga nagtatanong po kung ano yan, yan po yung petals ng bulaklak na aking gagawin. At eto, panoorin nyo naman kung paano ko po ginawa yung kanyang sasakyang arko. Bali po ay nagpa-welding na lamang po ako ng pinaka-base. At nung nadala na ito sa amin, dito ko na ito sinimula maglagay ng kung ano-anong mga disenyo. Inabot na nga ako ng gabi sa pagkakapit ng mga bulaklak. At kahit talagang pagod na ako nung araw na yan, hindi ko ito pwedeng ipagpaliban dahil kinabukasan na yung piyesta. Humingi na rin po ako ng tulong sa aking mga napakasipag na mga pinsan. At dito ay nagtulong-tulong na kaming makabit at matapos itong kanilang arko. Kaya pasensya na po talaga kung hindi agad ako makapag-update kasi yung iba, kamusta na daw yung ilog, kamusta na daw yung mini pool. Hindi ko talaga agad kayo ma-replyan lahat. At ito po yung dahilan, busy po talaga ang inyong kuya Pat. At kinabukasan, araw ng piyesta, pagkatapos nga make-upan itong aking tita, tinulungan ko na siyang magbihis dahil madami pa kaming ikakabit sa kanya. Noong mga time na to, nagmamadali na din kami dahil malapit na mag-alas 4. Pero sabi ko, relax, huwag kang mag-alala kasi panghuli tayo sa pila. At pagkatapos niyang magbihis, kami naman ang mga dali-dali na nagpalit dahil kaming 4 na kawal ang magtutulak at magbibit-bit ng kanilang arko. At bago nga kami pumunta sa pila, nagpicturan muna kami. Kaso nga lamang ay bigla na namang napaiyak ang aking tita. Ito ay dahil karipasan ng takbo ang inay na talagang napaka-supportive na kapatid. Picture muna. At personal kong narinig ang dahilan kung bakit siya napaiyak. Alam daw niya na sobrang busy ko. Ang dami ko daw racket na tinanggihan. Pero mas pinili ko pa rin siya at tuparin yung pinapangarap niya. At kaya siya iyak na iyak dyan. Ang inay kasi ang tagagatong. At ngayon finally, suot na niya ang napakagandang saya. Tapos lahat kaming Andal family ay nakasupport sa kanya. Nagpa-picture na din muna ako para mayroon na agad kami remembrance. Hi guys, so ito na po yung aming pinaghandaan na Santa Cruzan. Ito yung aking araw-araw na tinatahe. Reyna ng mga Reyna. O, diba? Ang ganda. Okay muna, bye-bye. O diba, ang saya-saya ng ngiti niya? Kaya naman, eto na, Barangay Aya, paparating na ang mahal na Reyna. At para po sa lahat ng mga nakiisa dito sa ating Santa Cruzan, maraming salamat po. Lalo tigit ang ating mga nanay na mga nag-effort na makapag-gown, makapaggawa ng bangkulong, yung ating mga teachers at yung mga nakuha natin sa mga iba't ibang sitio ng Barangay Aya, ay talagang tuwang-tuwa ang lahat ng mga tao nung makita kayo. Nawa po ay maging pabongga ng pabongga taon-taon itong ating Santa Cruz
Cruzan. Bagamat malakas ang ulan, hala sige, tuloy ang parada. Lalo pat pagkakaganda ng saya, pati yung kanilang mga arko. Ay siya, yun lang muna. And happy fiesta, Barangay Aya. Rain or shine, tuloy yan. Kaya naman muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa mga susunod ko pang vlog. Bye! Hi guys, so rain or shine, tuloy ang parada. Nag-base muna ako, talaga ako'y basang-basa ng pawis po.